Hello mga kabarangay. So, ngayon po mga kabarangay ay nasa madaling araw na po mga kabarangay. So, nasa 1:30 na madaling araw. So mga kabarangay ay ikukwento ko lang po sa inyo kung paano ako nagsimula manggamot. Una, nagsimula ako manggamot, mayroon akong ginamot na bata, no? Lalaki. Agaw buhay na, nangingitim ng kanyang katawan. Nung pinainom ko ng tubig at nabulungan ko, yung batang iyon na naghihingalo na hindi naaabot sa hospital, halos lantang gulay na. Napainom ko ng tubig sa bulong at iyon ang binigay sa akin ni Ama ng salitang iyon ng mga anghel. Binigay sa akin, kumuha ng tubig sa hardin ng langit at nilagay ito sa tubig at hinalo. Yung batang iyon nagkaroon ng buhay na dating na lantong gulay na lumakas yung batang iyon. Kaya mahal na mahal ako ng mga magulang niya at mga kapatid niya, no? So yun, nagbalik normal na yung bata na yun. Doon ako nagsimula mga kabarangay. At sa dami na nagpagamot, saan ako nakakarating, no? Nakikilala na ako. Ang pangalan ko dati sa tour, bumaba si Ama, kapulong ko yung mga anghel. At yun, yung panahon na yun ay talagang sisimulan na ako, no? Tingnan na ako ni Ama. Ngayon, may mga nagbukas din ako ng mga third eye, no? Binuksan ko yung isa kong bata na yon, ay binuksan ko ng third eye, grade 6 ng panahon na yon. Siya ay kinabi ni Ama sa bata, wala nga tatawag nyo ng master yan. Kaya noon ay hindi na sa torang tinawag sa akin master na, at ibinalita sa mga anghel at sa mga binalitan ni Ate Ana ng mga anghel sa mga engkanto, sa mga duwende at iba pa, na hindi na sa torang tawag sa kanyang hindi master na, at naging master divine na, no? Hanggang sa kasalukuyan ngayon. Yung mga kabarangay, yung corona ko ngayon ay ibinigay naman niya ng tatlong hari, no? Si Haring Alexander, Haring Calixto at Haring Gorgonia, no? Binigay kay Ate Ana at sinota naman sa akin ni Ate Ana. Napakaganda ng corona master divine. Daw ang corona na ngayon ay nagmula pa raw sa Bethlehem, noong ang Kristo manunubos ng panahon ngayon ay pinako, no? Ay pinako at namatay, tatlong araw ay muling nabuhay. Yung corona na yon ay tinago ng tatlong hari, no? Yung tatlong hari na yun ang nagtago mga kabarangay, si Haring Gorgonia, Haring Alexander at Haring Calixto, no? Yun, ito naman muling nagkatawa Master Divine the Healer sa mundo ninyo. At ito na nga, nagbibigay na, nagpapakilala na sa mundo ng mga tao. Ayaw ko tanggapin yun, ito wala akong magawa. Kasi, yun ang gusto ni Ama. Dahil naganap na raw ay nasusulat sa aklat ng luma at bagong tipan, no? Nung umakit ako kay Ama, ay bumukas yung pinto. Ayaw pa nga ako samahan ng mga anghel nila Ate Ana, nila Gabriel. Sabi ni Gabriel, hindi para panahon. Pero, pinasok ko. Sumunod din naman ng mga anghel, no? Bumakas yung pinto ng langit, sinakyan ko si Coronado, yung kabayong may dalawang pakpak na kulay puti na unicorn, no? At talagang napakatalino ng kabayo ko. Namimiss ko ng kabayo kong si unicorn, si Coronado, ang kanyang pangalan. Namimiss ko na si Coronado, no? Tapos yun, pagbukas ng pinto ng langit mga kabarangay, makikita nyo doon, may mga tiles din, ang ganda, mga marmol. Pero, napaka mga ula, pero may mga tiles. Hindi ka basta pag ang paniniwala mo ay mahina, mahuhulog ka, no? Yun, nandun si Ama sa trono, no? Tatlo kasi ang upuan doon, no? Gintong upuan, no? Tatlo. Andun siya sa gitna, no? At habang ako papunta kay Ama, ay sinasabuyan ako ng mga anghel ng Sampaguita. Kaya napakaganda pala ng Sampaguita ng mga barangay, mga kapatid, yung Sampaguita. Yan pa talaga ang pinaka number 1 sa taas, no? Ang pagdating doon, nabuyan ako ng mga Sampaguita ng mga anghel hanggang makarating ako kay Ama. Pagdating kay Ama, sa lumika ng daigdig kay Divine Master, ay lumod ako. At pagkulod ko, ay binilisingan niya ako at humaba ang aking buhok hanggang dito, no? Gandito sa aking balikat. Sabi ko, Ama, bakit niya pinahaba ang aking buhok? Asugin niya para daw ako madaling makilala, no? Kaya doon na nagsimula. Umupo na ako siyempre sa kanan ng Diyos Ama. Siyempre kaya umupo na ako sa kanan niya. At doon, siyempre para ako makasiguro, tinanong ko siya. Sabi ko kung talagang kayo
kung talaga kayo ang lumikha ng daigdig, Ama, anong una nyo nilikha? Ganun kasi ako, Moses, mga kabarangay, panahon na yun. Nung nagsisimula pa lamang, no? Gusto ko tanungin kasi si Ama, no? Pero nakarating si Master Divine sa kanyang hari sa langit, sa puso ng langit. Sino ba ako para makarating sa kanya? Ang panahon na yun, mga kabarangay, ay tinanong ko siya, kung talagang kayo ang lumikha ng daigdig, ano ang una nyo nilikha? Si Ama ay tumingala at napangiti sa akin. Sumagot naman siya. Sabi niya, ang una raw niya nilikha ay planeta, halaman, tubig, buwan at araw, hayop, mga duwende, mga kanto na yan, tapos tao na. Iyan pong 7 na yan ang kanya mga nilikha, mga kabarangay, mga kapatid, no? Kaya yung 7 na yan, a sign of good, sign of light, sign of sacrifice, Master Divine Dailer. Noong panahon na yon ay talaga naman hindi alam ni Lucifer nang ibinaba si Master Divine dito sa lupa, sapagkat alam niya, sapagkat pwede niyang patayin si Master Divine. Kaya kahit mga anghel ay hindi alam kung paano ibinaba si Master Divine na muling nagkatawan lupa, no? Sa dakong silangan, no? Sa Maro kasi ako, Waray, kaya doon ako napadpad. Ang panahon na yun, mga barangay, nung bata pa ako ng panahon na yun, ay nahulog ako sa pangalawang palapag ng aking lola, at na hulugan ko ay ng mga baboy. Ang lalaki ng mga baboy ng aking lola, at pagdating doon ay tumayo agad ako dahil sa takot sa laki ng baboy. Naakyat ko yung bakod ng baboy, at doon na ako sa labas nag-iiyak ng panahon na yun. Kahit talaga naman, at ang dami mga taong namangha kung bakit daw ako nataas daw ng bakod ng baboy, no? Ay nandun ako sa labas kasi nilalayan po ako, natanda ko pa, may dalawang anghel na umalalay sa akin noong panahon na yun. Yun nga si Gabriel na umalalay sa akin, at isa pang anghel na umalalay sa akin na lalaki. Ang bilis ko rin umakyat. Paano ginagabayan ako ng mga anghel? Tapos doon ako nag-iiyak sa labas. Kaya ang daming taong nanonood ng panahon na yun. Siguro ang panahon na yun ay hindi ko mawari kung ako'y nasa 7 taon o hindi ko alam kung ako'y 7 taon ng panahon na yun o 8 taon yung panahon na yun. Tanda pa, Master Divine. Kasi yung lola ko, malapit sila sa tabi ng dagat, ng ilog. Kaya malapit sila. Nakakamiss ng panahon na yun, mga kabarangay. Bata-bata pa ako, tatatandaan ko, no? Siyempre, ito na lumaki, nagkaroon na ng isip. Sinanay ako ni Ama sa pakikidigma. Ng panahon ay talagang alam niya, no? Alam na, dahil nasusulat niya sa aklat ang aking katauhan, kung saan ako mapapadpad, andun din sa kasulatan, no? Sa Luma at Bagong Tipan. Hanggang ito na narating ko ang isang samahan, at doon pala ay isang dating Divine Master ay nagkwentuhan sila ng isang kanang kamay niya na si Brother Peter, na talagang yung Brother Peter na talagang sila tinatawag ng White Eagle na 12 Pares, no? Na talagang mga powerful, no? Mga lumilipad ang mga katawan lupa. Sinabi, darating ang panahon sa aking paglisan, sabi ni Ruben Eclay Sr., may makikilala ka na papalit sa akin. Hindi dito sa samahan ito na aking tinatag, sa labas ng aking samahan, no? Yung panahon hindi pa ako membro. Ayun nga, nakilala ko si Brother Peter, at yun na, doon na nagsimula. Ibig sabihin, hindi sa lugar niya, doon din sa ibang chapter dito nga sa Metro Manila, no? Padpad si Master Divine, at napunta ako sa isang probinsya, at doon nagsimula manggamot. Ayun nga, umiyak si Brother Peter kasi nakalagay sa aking sakayan, Kingdom of God,
Divine Master. Napaluha yung tao na yun, no? Ang edad niya nasa 103. Tapos nung namatay siya, umiyak, kumukulo, alas 2 ng hapon, kasagsagan ng init, kumukulo, kumikidlat, at may lumabas na isang puting nagliliwanag. O panahon na yun, naisaling na rin niya ang kanyang karunungan sa akin, no? At iba pa mga salita. Hanggang muli, Master Divine Healer. Maraming salamat mga kapatid ko, magpakumabata at magmahalan. Salamat po.